ang desire ng tao for guidance is universal. Gaano ka man kayaman o katalino, naniniwala ako, lahat tayo kailangan natin ng guidance. Naniniwala ako, lahat tayo nang hihingi sa Diyos ng direksyon, ano ba ang dapat kong gawin. At hindi ko po alam kung napansin ninyo, na yung kultura natin, hinahangaan ng mga edukado. Hinahangaan natin yung mga taong matatalino, lalo na kapag nanghihingi tayo ng mga advices sa mga desisyon na gagawin natin. Naniniwala ba kayo dyan? Kasi di ba kapag meron kang bagay na hindi alam, may bagay kang gustong alamin, naghahanap ka ng taong mas marunong sa'yo, naghahanap ka ng taong mas may experience sa'yo, para makakuha ka ng wisdom dun sa step or decision na gagawin mo sa iyong buhay. Unfortunately, hindi naman lahat. Minsan, yung mga advices at wisdom na ito na galing sa tao is usually man-centered din. Nakasentro sa tao. At kapag nakasentro sa tao ang wisdom, usually naglilid ito sa catastrophe. Bakit to? Ang wisdom ng tao laging questionable, imperfect, at unsound. Mas maganda pa rin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. To the point na minsan, out of our desperation, kinonsult na natin ang kung sino-sino at kung ano-ano. Nagpunta ka na sa mga medium, nagpunta ka sa mga manghuhula, at lahat ng mga avenue, pati mangkukulam, sinama mo na. Para makahanap ka ng avenue na alam mo namang ipinagbawal ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka na sa pagtaya mo sa loto, bigla kang yayaman. Tumaya ka sa mga slot machine, pati genie in a bottle, pinaniwalaan mo na rin sa pag-asa na ito'y makapagpabago ng takbo ng iyong buhay. Bakit? Ang totoo lang, kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng somebody na magtuturo sa atin ano ang susunod na desisyon at ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para ma-maximize ko yung buhay na pinagbayaran ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. In fact, ang sabi ng scripture sa John 14 verse 6, si Jesus lamang po ang tanging daan para tayo'y makapunta sa Ama. Siya lamang po ang daan upang ma-experience natin ang lahat ng bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 14:6, Jesus told him, Jesus answered and said to us, I am the way, Jesus said. I am the truth and I am the life and no one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, anuman ang iyong magiging desisyon at gagawin, mula sa oras ng iyong kapanganakan hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ay napaka-critical po sa iyong buhay. Kailangan may linaw. Everybody say, malinaw. Hindi yan katulad nyo, malabo. Kailangan may linaw. You have to live with clarity. Kasi kapag ang buhay mo ay merong kaliwanagan, mas magiging secured at determined ka sa iyong mga susunod na magiging desisyon. In fact, living without clarity is one of the most unwise decision that you'll ever do. Amen? Kapag walang clarity, ang iyong buhay, hindi malinaw ang iyong patutunguhan, talaga isa yan sa pinaka-unwise na pwede mong gawin sa iyong buhay. Kaya lagi nating ina-advocate at lagi ko sinasabi, maging intentional po tayo na magtanong sa Panginoon, Lord, ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para maranasan ko lahat ng ipinangako mo? Kailan po ang huling beses na nanalangin kayong, Lord, show me the way. Lord, keep me from making a mistake. Lord, supply words into my mouth. Lord, show me my assignment. Lord, give me the wisdom to choose the right thing. Lord, clear the path. Nagtanong na ba kayo kay Lord, mag-a-abroad nga ba talaga ako o hindi? Panahon na ba para ako'y magpakasal? O itong akin to, lolokohin lang din ako. Bakit mga kapatid? Because merong wisdom ang Diyos na kailangan ng bawat isa sa atin. God has a wisdom that each and every one of us need. He has guidance, He has direction na ang bawat isa sa atin kailangan. May nakikita po ang Diyos na hindi nyo nakikita, whether you believe it or not. Kaya nga si Solomon, nung tinanong siya ng ating Panginoon, what do you want? Do you want riches? Do you want honor? Ang sabi ni Solomon, one of the wisest person na kinukonsider ng scripture, sabi niya, Lord, I don't want riches. I don't want honor. I just want wisdom. In fact, ang Hebrew word ng wisdom, listening heart. Somebody asked me before, Pastor, ang puso ba nakakarinig? Hindi. Pero dapat ang puso nakikinig. Ang gulo, di ba? Pero ganun talaga. You have to have a listening heart. Puso na matalino at marunong makinig. Tignan nyo to. Napansin nyo ba yung salitang heart? Yung heart. H-E-A-R-T. Heart. Nandun yung salitang hear.
Kasi dapat ang puso marunong makinig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ba ang puso mo? Think about it. It makes sense na kung kulang ka sa kaalaman, humingi ka sa isang tao na mas marunong sa'yo. It just makes sense na kung hindi mo naiintindihan, matuto ka magtanong. Kung kulang ka sa experience, humanap ka ng somebody na mas may experience sa'yo. At kung kulang ka sa wisdom, humingi ka sa Diyos na supplier ng wisdom na meron tayo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Trust the Lord with all your heart. There you go. In fact, ang Hebrew word doon, trust the Lord with every heartbeat. Sa bawat tibok ng iyong puso, salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Kasi hindi porket ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, yung kalooban niya mag-a-adjust sa preference mo. Let me repeat. Hindi porket binigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, yung preference mo magiging kalooban na ng Diyos. Madalas, yung preference mo at will ng Lord lagi nagko-contradict. Kaya kailangan mo magtiwala kasi ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ng Diyos. Ang tanong na lang, makikinig ka ba sa Diyos o ipipilit mo ang iyong gusto? Pastor, kutob ko, ito mag-work. Kutob ko, pastor, dito ako magsasucceed. Kutob ko, mahal niya ako. Pero alam mo, sa kingdom ni Lord, hindi hunch, hindi kutob ang importante. Sa wisdom ng Lord, ang importante, track record ng Diyos. Naranasan mo na ba ang pagpapala ng Diyos? Nakita mo na ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa nakaraan? Nakita mo na ba, na-witness mo na ba na nagpagaling ang Diyos before? Yes, kaya ka naniniwalang magpapagaling ang Diyos ngayon. Na-witness mo ang Diyos na nag-provide dati, kaya naniniwala ka magpo-provide. So ano, kutob lang ba yun? Hindi, track record ng Diyos yun. Pinaniwalaan mo at nagtiwala ka na dahil sa track record ng Diyos, ginawa na to before ng Diyos. Kaya alam kong gagawin niya pa rin ngayon. You still remember a few weeks ago, I keep on confessing. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pambayad, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pang-construction, but I know He did it before, and I know He can do it again. And He did! He did! Glory to God, palapakan natin ang Panginoon. He did! And He did it again. Hindi siya nakabase sa kutob, kasi ang kingdom ng Lord, hindi nag-work out yung kutob lang. Tiwala, yun ang mag-work sa kingdom ng ating Panginoon. Bakit ko sasabi? Kasi ang kingdom ng Lord, hindi logical. In fact, ang kingdom ng Lord laging upside down, laging baliktad ang prinsipyo. Lagi siyang opposite. Parang kayo, nung bago pa lang kayo, opposites attract. Pero matagal na kayo, opposites attack. Laging opposite. Ang tawag niyan sa English, paradox. Pag sinabi mong paradox, yung magkakontra yung salita, pero nung inugat mo, tama naman pala. Ang kingdom ng Lord parang paradox. Hindi siya katulad ng nakasanayan dito sa mundo. Hindi siya sumasabay sa kultura ng mundo. In fact, ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging dakila? If you want to be great, you have to be the least. Paradox yun. Gusto ko maging dakila, tapos kailangan ko maging least. Ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging malakas? Yes, pastor. Ang sabi ng Bible, if you want to be strong, you must be weak. Do you want to be wise? Tignan niyo ang Bible. Do you want to be wise? Yes, pastor. You have to be full. Ato matindi. Do you want to receive? Alam nyo na kagad, di ba? Paradox talaga, sakit eh. Do you want to receive? You have to give. Paradox. Kakaiba, kung kutob lang. Hindi mo magigets yung prinsipyo ng scripture. Kung kutob lang ang papairalin mo, you have to see what the Bible is saying. Even Jesus have said, do you want to find life? You must lose it first. Gusto ko nga hanapin, wawalain ko naman. Hindi natin maintindihan. Because the kingdom of God is upside down. That's why the Bible is keep on repeating us, you should trust the Lord. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him. In all your decision making. When was the last time that you acknowledged God in your decision? Amen? Kasi sabi ng Bible, in all. Hindi ko alam kung saan po kayo nag-aral, pero doon po sa school na pinag-aralan ko, kapag all, lahat. Ganon din po ba sa inyo? Pareho lang pala. Wala naman palang problema, education system natin. Okay, so ibig sabihin, kung all, ibig sabihin lahat. Ang sabi ng Bible, in all your decision making, acknowledge Him. And when you acknowledge Him, read again, He shall direct your feelings. Hindi pala feelings. Your path. Hindi mag-a-adjust ang path ng Lord doon sa nararamdaman natin. Nagtitiwala ho ba kayo that God has a great plan for your life? Yes, you have to believe that God has the best interest for your life. You have to trust God not just for your destiny. You have to trust God for your decision and direction in life. Kailan po yung huling beses na nanalangin kayo, Lord, direct me? Ang sabi ng Bible, kapag nanalangin kayo, ganito kayo manalangin.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Everybody now, give us this day our daily. That's dependence on the Lord. Trusting. Give us this day our daily bread, daily wisdom, daily guidance, daily direction. You have to trust God every single day. You don't have to live a foolish life. Wise living is possible. When you have God on your side, wise living is possible. In fact, I've realized through the years na hindi naman talaga buhay ang problema minsan. It's not life, but the way you handle life. The way you handle life is what makes us fall. Naniniwala kasi ko na may pabor ang Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. May blessing sa lahat ng taong willing ibigay at ipagkatiwala. Lord, alam ko ito ang ikakayaman ko, Lord, ito ang ikakasikat ko. Sabi ng Lord, sure ka ba? Ang sabi ng Lord, don't seek likes, seek the kingdom. Iba yun eh. Paradox yun eh. Kasi kung gusto ko sumikat, kailangan daming follower. Kailangan maraming likes. Sabi ng Lord, don't pursue likes. Don't pursue followers. Pursue my kingdom. And all these things will be added unto you. Palapakan natin ang ating Panginoon. That's why the text that we are reading in Psalms 32, basahin uli natin doon. Ang sabi ng scripture sa psalmist. In fact, si David ang nagsulat nito. Ang sabi ng Lord kay David, I will guide you. Sino sa inyo gusto nyong gabayan kayo ng Diyos? Amen. Pero hindi lang to basta gabay. Kasi marami pag umaga, di ba? Ako ang iyong gabay. Ang tanong sa ka ba ginagabayan yan? Amen? Kilala niyo yun? Kilala ko rin yun eh. Ang sabi niya, I will guide you, everybody read this with me, along the best pathway for your life. Sino sa inyo gusto niyo ng best pathway? Hindi lang basta kung anong gusto kong gawin, kundi yung pinakamainam na daan, yung pinakamainam na direksyon, yung pinakamainam na way. Ano sabi ng Lord? Huwag ka mag-alala. I will guide you. I will advise you and I will watch over you. Watch this, verse 9. Warning. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and a bridle to keep it under control. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo na kailangan pa ng bridle para lang makontrol mo kung saan pupunta. In fact, may picture ako dito ng kabayo. Kung hindi nyo alam ang bridle, yan yung tali na nilalagay ng kutsero sa kanyang bibig. Na yan ang nagko-control kung pipihit sa kanan o pipihit sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, ako mag-guide sa inyo, dadaling ko kayo sa pinakamainam na pathway. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo. Na minsan kailangan mo pa pihitin yung bridle left and right para lang sumunod. Bakit? Ang sabi ng verse 10, kasi many sorrows will come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. Minsan may mga gusto tayong gawin, may mga gusto tayong ma-achieve, may mga gusto tayong makamtan, pero ang sabi ng Panginoon, magtitiwala ka ba na kung saan kita pihitin, doon ka susunod? Kahit pa sa palagay mo illogical, kahit pa sa palagay mo walang pag-asa, kahit sa palagay mo hindi yan nag-work before. But just because it doesn't work before, doesn't mean it will not work now. Because at this point, at least now, you have God on your side. And when God is on your side, everything is and shall be possible. Kaya sabi ng Lord sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. What a word. When the Lord is your shepherd, hindi ka magkukulang. Verse 2, He lets me rest in green meadows. Everybody, He leads me beside a peaceful stream. Alam niyo, kung gusto niyo ng tunay na kapayapaan, hayaan yung Diyos ang mag-lead sa inyo papunta doon. True and lasting freedom, true and lasting peace only comes from the Lord. And allow the Lord to guide you to that direction. Verse 3, ano sabi ng scripture? He renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to His name. Kapatid, hindi ko alam kung sino kinakausap ng Panginoon. Maybe, taga Saudi Arabia. Kinakausap ng Panginoon. Sinasabi ng Lord sa atin, i-desire mo, kapatid. I-desire mo sa puso mo na si Lord ang mag-guide sa'yo. I-desire ng puso mo na si Lord ang mag-order ng step mo. Na si Lord ang mag-lead sa'yo. Na si Lord ang mag-influence ng hakbang at decision mo sa buhay. Hindi feelings. Word of God. Desire for God to organize, orchestrate, direct, and dispose every steps and decisions in your life. Because you need a wisdom outside your wisdom that knows all things, sees all things, and controls all things. That's why you need a shepherd
He's the one who will guide, correct, and direct your path. At kapag ginawa mo yon, anong sabi ng Psalms 128 verse 1? Blessed is everyone who fears the Lord and who walk in His ways. God's way is always the right way. And there's blessing when you allow God to direct your path. Sino sa inyo gusto ng blessing? Tignan mo katabi mo, gusto ba ng blessing? Parang mukhang sinumpa yung mukha eh. Sabi mo, gusto mo ba ng blessing? Amen. Pero minsan, nakakalungkot man, pero minsan, gusto natin yung benefit, ayaw mo yung discipline. Tignan nyo to. Kung gusto mo talagang si Lord mag-direct ng buhay mo, tignan nyo mabuti, isipin nyo mabuti, kung si Lord talaga ang gusto mo mag-direct ng buhay mo, ibig sabihin, may mga gusto kang ayaw ni Lord. At kapag may ayaw si Lord, makinig ka. Kasi kung may ayaw sa Lord, ibig sabihin, may gusto rin siya. At madalas yung gusto niya para sa'yo ay mas mainam kaysa sa gusto mo. Hindi mo palang nakikita ngayon kasi lunod na lunod ka doon sa mataas sa sweldo, malaking kumpanya, USA. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw, parang papunta si pastor sa'yo, nararamdaman ko lang, parang ikaw pinapatamaan ni pastor. Amen? Sapul na sapul eh. Tingnan mo katabi mo, duguan na eh. Kanina pa tinatamaan yan. Eh, kasi sabi mo sa katabi mo, antigas kasi ng ulo mo eh. Para kang kabayo eh. Amen? May benefit ang pagsunod. May benefit pag sumunod ka. Nagpag-guide ka kay Lord, hinayaan mong siya mag-direct ng buhay mo, may benefit. Pero may kaakibat din yung discipline. Kasi mahirap talagang sumunod. Madaling sumunod pag gusto mo rin yung gusto ni Lord. Pero mahirap na sumunod pag ayaw mo na yung gusto ni Lord. Gusto niyo ng sample? Love your enemy. Sabi ng Bible, kung meron kang kaaway, ipag-pray mo. Lord, wala namang ganyanan. Ang mga enemy, inaaway yan, hindi minamahal. Yun ang logical. But since ang kingdom ni Lord ay upside down, yung inaaway dapat minamahal. Yung minumura, minamahal. Guess ba? Mura, mahal. Saan natin malalaman ng tunay na guidance? Alam nyo, kilala nyo naman ako. I've been a pastor of this church for more than 10 years. Lagi kong pinopromote, read your Bible. Isa pa kinukuha ni Pastor Stephen, pinipreach niya, dito din. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatalino to eh. Oh, nakakatalino to. Kasi dito natin makikita ang wisdom na kakailanganin natin sa ating buhay. Amen. Every guidance and every direction that you will need is already been given to us. Where? Here. In the scripture. In fact, I believe strongly na ang Diyos nagsasalita pa rin hanggang ngayon through His Word. Kasi kung hindi na nagsasalita si Lord, ba't pa tayo magpipray? Pero since you know that God answers prayer, you will pray anyway. So it's not an issue of nagsasalita ba ang Diyos? It's an issue of paano nagsasalita ang Diyos. How? How do God speak to us? Here. Every time you open the Word, God is opening up His mouth. And He will speak to you. Ang sabi ng Psalms 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tingnan nyo, no? Yung lamp tsaka light, parehong ilaw yun eh. Pero bakit dun sa statement na yun, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi niya ipapakita ang kabuuan ng buhay mo. In fact, kung gusto mo makita ang kabuuan ng buhay mo, pagsisisihan mo rin. Kasi kung ipapakita ng Diyos sa'yo lahat ng storm na pagdadaanan mo, magkukwit ka rin eh. Kahit na mahal ko si Jen, ang pinakamaganda babae sa balat ng lupa, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na nung nag-I-do ako sa Kanya, hindi sinabi ni Lord na dadaan kami sa hirap. Kasi kung sinabi niya kagad yun, Jenny, maghunos dili ka. Siguraduhin mo yung papakasalan mo. Kasi pag pinakasalan mo yan, ito mangyayari sa inyo sa 2014, 2015, 2016, 2035. Aba, baka si Jenny mag-quit na kagad. Ayoko na pala. Pero alam nyo, ang word ng Lord, hindi niya iilawan yung buong kagubatan. Hindi niya ipapakita kung ano mangyayari sa iyo 10 years from now. Pero ang kayang ipakita ng Word of God, yung susunod mong hakbang. Kasi yung lampara, hindi niya kayang ilawan yung buong gubat. Pero ang kaya niyang ilawan, yung susunod mong step. Yung kahit madilim sa buong paligid, as long as you hold the lamp, you're safe. Every step of the way,
dependence, daily bread, daily wisdom, daily guidance. The Bible is the definitive roadmap. It illuminates the path for our feet to walk to. It guides our way into this world. Amen? And it's good na kayo po ay nakikinig ng podcast. Narinig natin sa testimony kanina. It's good na kayo ay nakikinig sa poging pastor. Praise God. Ako na lang pumupuri sa sarili ko eh. It's good na meron tayong nakukuwang illumination and revelation every time we listen and every time we come to church. That's good. But you know what? The Bible is best experienced not by somebody's explanation, but by its revelation. Mas ramdam mo kasi ang Biblia, hindi lang dahil kapag may nag-e-explain, kundi dahil kapag ang Diyos nangusap mo mismo sa'yo. Alam niyo, gusto ko maranasan niyo yung nararanasan ko, na kapag nagbabasa ka ng Bible, napapatalong ka sa sarili mong kwarto kasi may pinapangusap ang Diyos na bago sa'yo eh. Amen? Na hindi ko sinasabing mali ang ginagawa natin, na nakikinig tayo sa ibang preacher, nakikinig tayo ng Word of God. Pero na-try mo na ba na ikaw mismo nagbuklat? God bless you. Na ikaw mismo ang nagbuklat at si Lord mismo ay nangusap sa iyo. Kasi kapag nangusap ang Panginoon, by the way, sa panahon natin, wala na hong bagong revelation. Lahat to ibinigay na ng Panginoon. Walang bagong revelation na magsusupersede, lalo na magkocontradict sa Word of God. Kung nakasulat na sa Biblia, hindi na iko-contradict ng Diyos yun. Hindi na babaliin yun ng ating Panginoon. Kahit pa uso, kahit pa 2024 na. And just because it is legally accepted, it doesn't mean that it's morally correct. Let that sink in for a while. Kaya minsan, hindi kayo to kasi perfecto mga taga-Jia Kamanaba. Hindi kayo nagkakamali, malinis kayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Nagpa-fasting kayo 7 days a week. Close na close kayo ni Lord, naramdam mo siya. Ang kausap natin dito yung wala dito ngayon. Kasi masarap pag-usapan yung wala dito ngayon. May mga kilala ba kayo na wala rito? Kasi nga perfect kayo eh. Tuwid na tuwid ang buhay ninyo. May kilala ba kayong baluktot ang buhay? Pansinin nyo. Hindi ko sinasabing hindi baluktot ang buhay ko kasi hindi naman ako katulad yung perfecto. Ako baluktot din eh. Pansinin nyo, kaya baluktot ang buhay kasi baluktot ang prinsipyo. Baluktot ang pananaw. Hindi mo rin naman pwede sabihin sa Bible mo nakuha yung pananaw na yun. Kasi kapag sa Bible mo kinuha, syempre hindi baluktot yun. So kung baluktot siya, hindi ibig sabihin hindi yan nanggaling sa Word of God. At nakakalungkot mang isipin, natatawa lang ako, pero napakaraming misguided people in our generation. Pag sinabi mo misguided, kulang sila sa reasoning. Yung decision making nila, parang hindi mo maintindihan. Sure ka ba talaga dyan? Wala po kaming ginagawang masama. Matatanda na po kami, respetuhin niyo po yung aming privacy. Okay. Galit na galit Gusto manakit Kaya tuloy, ang ambisyon natin misguided. Ang purpose natin misguided. Expectation ng tao misguided. Alam niyo kung bakit? Kasi ang misguided life nagsisimula sa pundasyon. Kaya lagi ko sinasabi, ang mabuting asal, huwag niyong iasa lagi sa pastor na ituturo. Ang mabuting asal, huwag niyo iasa sa mga teacher sa school. Sa bahay dapat nag-i-start yan. O tamo, walang amen O tamo? Alam niyo, isa sa mga pinoprotektahan namin sa pamilya namin, every time makikita ko magulang ko, kailangan magbe-bless ako. Hindi yan tinuro ng teacher ko sa akin. Hindi yan tinuro ng pastor ko sa akin. Sa bahay siya nagsimula. Amen? Bakit? Nagsisimula kasi. Kaya misguided minsan, ang ating, again, perfecto kayo, hindi kayo ito Kaya misguided tayo kasi baluktot yung prinsipyo, yung foundation kung saan natin siya kinuha. Amen? Misguided kasi mahina at baluktot ang principle that we live by. Sabi ng Lord, dito kayo tumingin. Ito ang magdidirect sa inyo. Ito ang mag-guide sa inyo para magkaroon kayo ng matuwid. Hindi perfecto, pero matuwid na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Psalms 119 verse 133, direct my footsteps. Read, according to my word. O to your word. So Lord, kung i-direct mo yung footstep ko, kung i-guide niyo po ako, Lord, kung ako ay bibigyan mo ng direksyon, Lord, hayaan mo na yung direksyon ng buhay ko, hindi misguided ng kultura ng mundo, hindi misguided ng paniniwala ng mundo, kundi guided by the principles of your word. Because the word of God is a clear guiding principle. It has so much guiding principle na napakalinaw sa ating buhay. We just have to adhere it.
We just have to walk in it. Nabasa niyo po ba sa Bible yung sinabi ng Bible na, kung mali, wag mong gawin? Bigla kayong tumahimik Kaya nalalaman ko pag kayo tinatamaan Hindi na kayo nag-amen Kanina tawan-tawa ka kasi yung topic katabi mo Pero ngayon, nung ikaw na, hindi ka na makatawa Kasi wala namang ganyan. Yung katabi ko, dinala ko nga dito to para patamaan mo Napansin nyo, ang sabi ng Bible, kung mali, wag mong gawin. Nasa Bible ba yan? Yes. Sinabi ba ng Bible, ang puso natin ang pinakamandaraya sa lahat? Tinuturo ba ng Biblia, maging good steward ka? Tinuturo ba ng Bible, piliin mo ang mga magiging kaibigan mo? Choose your inner circle. Sinabi ba ng Bible, huwag kayong mahilig sa chismis? Sinabi ba ng Bible, do not gossip? O, sabi mo sa katabi mo, yan. Sinabi ba ng Bible, ayaw kabalaka, huwag mag-aalala? Sinabi ba ng Bible, huwag maging anxious? Sinabi ba ng ating Panginoon, love your enemy? Sinabi ba ng Bible that you surround yourself with good counselor? Guiding principle. Gagawin na lang. Klaro na. At ang sabi ng scripture, kung gagawin mo yung guiding principle, napakarami pa dyan, wala nang time. Kung gagawin mo lahat yun, yun ang mag-guide sa'yo. A successful life. Nangako ang Lord, gagabayan ka niya. Kung iaalaw mo siya. He will guide you through His Word. He will guide you through your pastors. He will guide you through your leaders. Minsan yung mga bagyo sa buhay mo, ginaalaw din ng Lord yan para matauhan ka minsan. Minsan iaalaw ng Lord na ma-reject ka, masaktan ka para ma-realize mo, masyado mo nang binaba ang standard mo. Minsan inaalaw ng Panginoon yan para matauhan yung ating nararamdaman na hindi tayo dapat driven by our feelings. Kanta ka pa. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Pag may nag-message, hello there, misteryoso. Bakit to? Kasi kapag ka namuhay ka sa prinsipyo, ito napansin ko kapag sinunod mo yung Bible, kapag sinunod mo yung sinasabi ng Scripture, determined na agad magiging future mo. Think about it. Di ba? Kapag sinunod mo yung Bible, predicted na kagad ang future mo. Alam mo na kagad. Kasi prinsipyo siya, batas siya law siya. Parang gravity. Pag tumalong ka, siguradong babagsak ka. Pag nagtanim ka, siguradong aani ka. Pag nagbigay ka, siguradong makakatanggap ka. Guaranteed. Amen? So, when you live a principled life na base sa salita ng Panginoon, ang outcome ng buhay, predicted mo na. Ganito lang yan. Naniniwala ba kayo pag sinunod nyo ang scripture, gagawin ng Lord na successful ang ating buhay? Paano tayo nakakasiguro? Paano nyo nasabi? Sabi yun ng Bible So dahil sinabi ng Bible, alam natin kapag sinunod mo yung prinsipyo, guaranteed ang result. So, let's take it further. So kung hindi mo susundin, guaranteed din ang future mo na hindi maganda. Amen? You must live a principled life. And when you live a principled life, your future is determined. Amen? Ano sabi ng John 10:10? The enemy comes, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, Jesus said, I have come to give you life that is abundant. I have come to give you life. Listen, hindi sinabi ng Bible, I have come to give you a good career. How good is your career if you lose yourself in the process, huh? Amen? Hindi naman pinangako ng Lord na lagi magkakaroon tayo ng magandang career. Ang pinangako niya, we will have an abundant life. Bilib na bilib sila sa ganda ng sasakyan mo. Hindi nila alam, hindi mo na mabayaran. Amen? Nakakalungkot man isipin, pero hanggang ngayon, klaro naman ang salita ng Diyos. Sa dami ng social media influencers na nagpipreach ng Word of God, and we have a lot of members here who are social media influencers na ini-encourage ko talaga, gamitin nyo yung platform nyo to preach the gospel of Jesus Christ. Nakakalungkot man isipin, pero maraming tao, may pera pero walang Diyos. Kasal pa rin pero wala ng pag-ibig. May pagkain pero walang gana. Maganda yung kama, naka-aircon pa pero hindi makatulog. Bakit? We refuse to live a principled life that is based on the Word of God.
Ang guarantee ng scripture sa Psalms chapter 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Verse 24, though they stumble, they will never fall. Hallelujah. Bakit? For the Lord, because the Lord holds them by the hand. Verse 25, sabi ni David, once I was young. Parang kanta yun and now I am old, and yet I have never seen the godly abandon or their children begging for bread. Basahin niyo yung Bible. Balikan niyo yung verse 23. Everybody read this. The steps of a good man are ordered by the Lord. Everybody say good man. Alam niyo yung salitang good man dito is actually the Hebrew geber. Hindi gerber, geber. Everybody say geber. Now yung geber is actually a Hebrew for strong, champion. So, basahin natin with its meaning. Balik mo anak, verse 23. The steps of a champion are ordered by the Lord. The steps of a strong are ordered by the Lord. Tingnan nyo, kahit malakas ka na, kailangan ordered pa rin yung step mo. Tingnan mo, kahit champion ka na, kailangan mo pa rin ng Diyos. Hindi tayo darating sa level ng buhay natin na hindi natin kakailanganin ang Creator natin. Never yan mangyayari. Kahit gaano karami ang pera mo sa bank account mo, kahit gaano ka-successful ang iyong career, hindi darating sa parte ng buhay mo na hindi mo nakakailanganin ng Diyos. In fact, anumang level ng iyong buhay, hirap na hirap o saganang sagana, kailangan mong pareho ang Diyos. And allow God to order the steps of your feet. Bakit daw? Kasi ang sabi ng verse 24, para kapag bumagsak ka, even though you stumble, you will never fall. In essence, you will fall but you will not fall away. That even when you stumble, you will never fall. Bakit daw po? Ano ang guarantee? For the Lord holds them by the hand. Hawak ka ni Lord. Amen. Yun ang guaranteed. If you will allow God to hold your hand in every decision that you will make, even though you fall, because even the strong has limitation. Even the strong needs the Lord. But even when you fall, ang sabi ng scripture, the Lord will hold you at His hand, through His hand. And for many years, I thought that this holding hands sa sinasabi ng scripture is like, bumagsak ka at sinalo ka at inangkat ka ng Panginoon. Because that's a parang displacement of energy. Parang yung kakulangan mo, pinunan lang ng Lord. Pero actually, ang Hebrew word dito ng He will hold you is actually a substitution. Na hindi lang displacement of energy, kundi si Lord ang nag-sub para saluhin ka at iahon ka dun sa kinabagsakan mo. What an amazing news. Amen? Na kung iaalaw mo lang ang ating Panginoon, may guarantee ka, even when you fall. Now think about it. Just the thought, yung iniisip mo pa lang, that the all-wise and all-powerful is with you. It's just so comforting, isn't it? Masarap kaya sa feeling na knowing na yung pinakamatalinong Diyos at ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sabi ng Lord, I got you. My goodness. Ang sarap sa feeling. Sino sa inyo yung kapag kumakain kayo sa restaurant, magbabarkada kayo, magkakabarkada kayo? Napansin niyo ba, may pagka kumakain na tayo sa restaurant, tas nagbabayaran na, lumalabas ang tunay na pagkatao ng mga barkada natin. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Tingnan niyo to. Halimbawa, kumain kayo, mamahalin, kumain kayo ng rib eye steak. Wow, sana all. Kumain kayo ng steak to. Tapos di bill na, nagkabayaran na. 'Di ba? Kabayaran na. Pansinin niyo, may mga kabarkada kayong number 1, biglang naiihi. Share lang ako At pangalawa, mayroon kayong mga kabarkada na biglang nagiging security guard. Kap-kap ng kap-kap. Saan nga ba yung wallet ko dito? Saan napunta? Ang lalim ng bulsa bigla. Huwag ka tumingin sa katabi mo, baka isipin niya siya yon. Pero meron kang kaibigan, hindi siya nagsi-CR, hindi siya kap-kap ng kap-kap. Siya yung klase ng kaibigan na magsasabi, ako na bahala. Yun ang masarap na kaibigan. Amen? Ilabuso mo naman. Yan ngayon, hindi na sumasama. Di ba? Totoo, di ba? Lagi na lang siya busy. Lagi na lang siya busy kasi naman, sinamantala mo. Inabuso mo. Alam nyo, that is actually the picture of our sin in yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon Na dati tayo, alam nyo kasi ang kasalanan, para yung umorder ka ng pagkain sa menu, tapos nung nagkaroon ka na ng bill, hindi mo na kayang bayaran. Di ko alam kung nakarating na kayo doon sa tagpo na yon, na nung may bill na, wala kang pambayad.
Sabi mo, magugas na lang po akong pinggan. May dishwasher ho kami. Di ba? Yung ganung feeling. Because sin will advertise that it is fun. Sin will advertise you can afford it. Only to find out na nakuha mo na yung bill, hindi mo siya kayang bayaran. Kapkap ka ng kapkap, saan ka kukuha ng pambayad? Nagtatry ka mag-excuse, punta ako ng CR, paano ko makakapagbayad? And then Jesus came and said, akong bahala. Biglang sinabi ng Lord, akong bahala. And He paid the price for you. Amen? Kumbaga sinasabi ng Lord, I got this. Nasa gitna ng ating pagbagsak, ang sabi ng Lord, don't worry anak. I got this. I got your back. Ang sarap sa feeling, no? Na yung Almighty God who spoke the universe into existence. Yung all-wise God na alam niya ang lahat ng bagay, maging yung bilang ng yung buhok at yung number ng bawat buhok na yan, is saying, anak, I got you. Sarap sa feeling. Nakasama natin ang ating Panginoon. What are you going to do now? So if God's got this, will you say, Lord, sige po, ikaw na po bahala. Meron naman po ako 100 dito, pero hindi po kasya, pero ikaw na po bahala. Because I know you can handle even the price that I cannot pay. What a good God. Sabi ng Psalms 25 verse 4 to 5, I'm landing this plane. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth. Your truth. Your truth, not your truth. His truth. Amen? And teach me, for you are a God who saves me. And all day long, I put my hope in you. That even in the midst of failing, in the midst of lack, in the midst of difficulties and challenge, I know you can handle this, Lord. I entrust everything to you. Na kahit nag-aalala ako at kahit worried ako, alam ko, kaya mong i-handle lahat ng mga bagay na iniisip ko. God can handle your stress. He can handle your problem. You cannot, but He can. He's just that powerful. Na minsan, inakala mo na tinanggal ng Diyos sa'yo. Inakala mong pinabayaan ka na ng Diyos. Pero ang totoo, ginaguide ka niya sa bagong direksyon. It's hard to comprehend that even in the midst of failing, even in the midst of lack, ginagamit ng Lord ang kawalan, ang problema, ang challenges para i-redirect tayo ng Diyos. Naalala niyo si Elijah? 1 Kings 17. Si Elijah, bilang isang propeta, nagdeklara siya kay Ahab na king, wicked king at that time. Na sabi niya, for 3.5 years, kung hindi ko sasabihin umulan, hindi uulan. Wow. And you know what happened? He confesses, he prophesied, magkakaroon ng tagtuyot dito sa lugar na ito, walang ulan na dadapo sa mga lupa ng lugar na ito. At yung lupa na yun, nandun din siya. So si Elijah ang unang casualty ng sarili niyang prophecy. Kasi sinabi niya hindi uulan dito. Hanggat hindi ko sinasabi. Ay, totoo nga. Nangyari. Tingnan nyo nangyari. Ang sabi ng 1 Kings 17 verse 1. Now Elijah, the Tishbite, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Everybody read this please. There will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. First, and then the word of the Lord came to Elijah. Watch this. So nung sinabi niyang, hindi na uulan dito, ang sabi ng Lord sa kanya, verse 3, live here. Everybody say, live here. So nag-confess siya, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng tagutom. Ang sabi ng Lord, umalis ka dyan. God redirected him. Nilabas siya ng Lord doon sa casualty. Saan siya pinapunta? Sabi niya, live here, turn eastward, and hide in Kerit Ravine, east of Jordan. You will drink from the brook, and I have directed ravens to supply you with food there. And so he did what the Lord had told him. Hindi siya nagmatigas. As sinabi niya, Lord, kung talaga gusto mo ako pagpalain, di pagpalain po ako dito. Sabi ng Lord, umalis ka dyan. Magkakaroon ng tagutom. Pumunta ka doon sa Kerit Ravine, sa east of Jordan, doon ka uminom sa ilog, sa sapa, na i-direct ko sa iyo kung saan. So he did.
He went to Kerit Ravine, east of Jordan, and he stayed there. Watch this, verse 6. Everybody read. The ravens there in Kerit Ravine brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. Carbo and protein. Balanced diet, man. Kasi alam ni Lord, pag puro carbs, magugutom ka lang. Bigyan natin ng protein. Bigyan ng protein yan. Sabi ng Lord, pumunta ka sa Kerit Ravine. Tumabi ka dun sa ilog, yun ang iinumin mo. At huwag ka mag-alala sa pagkain. May Grab na magdadala sa iyo ng pagkain day and night. May bread and may meat. Ay, ang saya. Kung talagang susunod ka lang pala sa Panginoon, kahit na naghihirap yung mga nandun sa Tishbite, kapag sinabi na Lord, pumunta ka ng Kerit Ravine sa east of Jordan, habang sila naghihirap, si Elijah, may free supply ng food and drinks. Now, you don't understand. Sino maghahatid? Sino yung Grab delivery driver? Raven. Alam niyo po ba ang raven? Ang raven, scavenger bird yan. Ni sarili nga niya, hindi niya mapakain. Madamot yan sa pagkain. Tapos gagamitin pa ng Lord yung madamot para magatin sa kanya ng pagkain, not just one time, twice a day, with balanced diet, with carbo and protein. It looks comfortable. Ang sarap na nagpo-provide ang Diyos. Na nung niredirect siya, sumunod siya, na-experience niya ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. But here comes a problem. Kasi dahil walang ulan, kahit may sapa, matutuyo. So, yung sapa na yon, yung brook, ang nagsilbing source of drinks. Yung raven, ang nagsilbing source of food. Pero after some time, ang sabi ng kututuloy natin, after some time, natuyo yung brook. At ang sabi ng Panginoon, wala na rito, lumipat ka naman ngayon sa bagong lugar. Everybody say guidance. Everybody say direction. So nung natuyo na yung stream dahil nga walang ulan, iniredirect na naman siya ng Panginoon sa bagong lokasyon. At ang sabi ng Lord sa kanya, merong widow na magpo-provide ng pagkain sa iyo habang naroon ka. So listen to me. Nung natuyo yung sapa at huminto nang lumipad yung raven, akala niya nagsara na, akala niya tapos na. Minsan akala natin pagka nawala na yung raven, nawala na yung source of income, akala natin pag nawalan tayo ng trabaho, akala natin pag may nagsarang pinto, tapos na rin ang Diyos. Hindi. What if kaya natuyo yung brook at kaya huminto nang lumipad yung raven, kaya nagsara kasi gusto ng Lord na lumipat ka sa ibang direksyon. Kasi ang problema ng katabi mo ganito. Sarado na, pinipilit pang buksan. Hininto na ng Lord, pinipilit pa natin. Iyak ka ng iyak sa nakasaradong pinto kaya hindi mo makita yung mga bukas na pintuan na binuksan na redirection ng Panginoon yun eh. So now, iyak ka ng iyak, touch na touch ka sa preaching na isang pastor, kapag ang topic rejection, talaga, Lord, I'm rejected. Most of the time, you are not rejected. You are just redirected. Hindi ka ni-reject ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi hininto ng Diyos ang trabaho kasi gusto niyang mamatay ka sa gutom. Kaya hininto ng Lord. What if kaya nawalan ka ng trabaho kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng sariling negosyo? What if dininay talaga yung visa na yan? Nakatakot-takot ang prayer mo na deny ka sa visa kasi gusto kang protection na ng Panginoon. What if natapos yung relationship na toxic naman in the first place? Kasi gusto ng Panginoon na iligtas ka sa isang kapahamakan. Rejection is God's protection. Rejection is God's redirection. Rejection is God's correction. Just believe in the Lord. Sabi ng Lord, okay, yung Kerit Ravine, naging source of income mo, naging source of food mo for many season. But that season is over. I'm going to bring you to another season. Ang sabi ng Bible, yung mga Israelites, nung nasa wilderness sila, pinakain sila ng Lord for 40 years gamit ang manna from heaven. Right? Pero ang sabi ng Bible sa Joshua chapter 5, pagtungtong nila sa promised land, yung pinakain ng Lord na manna from heaven, huminto that moment.
Siguro sasabihin ng mga Israelites, sino na naman ba nagkasala? Ba't hininto na naman ng Panginoon ng pagpapala? Wala nagkasala. Kaya hininto ng Diyos kasi sabi ng Lord, tapos graduate na kayo sa mana. Pang wilderness food yan. Ang pagkain dito sa Promised Land, prutas. Amen? In-upgrade ng Lord, nilevel up ng ating Panginoon. So, kung ma-deny ang visa, magsarado ang negosyo, matapos ang relationship, balikan mo uli. At imbis na iyakan mo ng iyakan, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng pintuang sinara ng ating Panginoon. Because when God closed the door, there is more. Amen. Tingin kayo sa camera, tingin kayo sa screen, tingin kayo sa screen. God is not letting you down. He is setting you up for another breakthrough, for another blessing, for another miracle. Would you follow the Lord right now? Would you hear Him right now? Paano kung sabihin ng Panginoon, this is the way? Kapag sinabi ba ng Panginoon yun, this is the way, ipagpipilitan mo pa ba yung daan mo kasi yun ang nakasarayan mo? Ito naging source of income namin. Pastor, 25 years ako dito sa trabahong ito. Bakit ako na... Sabi ng Lord, okay, I know. That job, that business, I've been feeding you for years. And that is a blessing in and of itself. But I'm bringing you to another season. You have to listen. I'm guiding you. Hindi kita pinapahamak, siniset up kita sa bagong milagro. At sinasabi ng Lord, this is the way now. Walk in it. This is the way now. Ito yung lakaran mo ngayon. Kasi naniniwala ko mga kapatid, as I've said, God's got your back. At naniniwala ko dahil ang Diyos na sa likod natin, lagi niyang binubulong sa atin. Kaliwa. Kanan. This is the way. Walk in it. In fact, may biblical reference yan. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, last verse before we close, Isaiah 30 verse 20 to 21, this is going to bless you. This verse is going to bless you. Ang sabi ng verse 20, although the Lord gives you the bread of adversity, although the Lord gave you a water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Watch this. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in it. Kaliwa man o kanan, there's always a voice behind you na magbubulong. This is the way. Walk in it. I know you're still crying, but this is the way. Walk in it. Alam ko nagpagal ka sa negosyo na yan for many years, tas nalugi lang, but this is the way. Walk in it. I know you've been struggling for that loss. You've been heartbroken because of that loss, but this is the way. Walk in it. Sabi ng Bible, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you that is saying, this is the way. Walk in it. This is the way. Pag ganun, Pastor, kala ko ba nasa likod ko si Lord? Ba't di ko naman narinig? Inaantay ko. Hindi naman nagsalita ang Panginoon. Basahin niyo ulit yung Bible. Balik mo anak. This is the way, walk in it. And most of the time, kaya hindi mo naririnig kasi hindi ka lumalakad. Kasi yung instruction, ibibigay as you move. As you walk. Paano sasabihin ng Lord, turn left? Hindi ka na lumalakad Analysis paralysis, indecision is robbing you of a lot of opportunity. Play safe lang, Pastor. No, that's indecision. And indecision is still a decision. And it is paralyzing a lot of Christians in our generation. Ang generation natin is in the age of overthinking. Lahat na lang in-overthink. Hindi pa nagsisimula ang negosyo, paano malugi? Hindi ka pa nga nanliligaw, paano kung mawala na kami? Wala nga kayo Hindi wala pa talaga. We are perpetual thinkers. You are creating a problem inside your head na sa isip mo lang nag-i-exist. Nagwo-worry ka sa isang bagay na hindi pa. Sabi mo, Lord, pengin direction. Ayaw mo naman umakbang. Sabi ng Lord, this is the way. Walk in it. And imbes na, sundin na sinasabi ng Lord, meron kang forecast, worst case scenario, sa isip mo, walang diretsyong daan, lahat na lang maze, lahat na lang paikot-ikot. Overthinking is analysis paralysis, which is usually a result of fear. Think, fear. Fear of failing, fear of making a mistake, fear of wrong move. But God is saying to each and every one of us today, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you. Anak,
This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. Lord, natatakot ako. Paano kung magkamali ako? No. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in. You see, I am confident not because of my big talent. I'm confident because I have a big backup. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. I pray in Jesus' name na maraming palayain ang Panginoon dito sa napakaraming indecisions, fear, and doubt, and start to believe that. Alam niyo ba, may difference ang showing up to being present. You could show up in a dinner, in a workplace, in a meeting, pero posibleng you are absent-minded. Present physically, pero wala ang isip mo doon. So you showed up, but you're not really present. Present ka sa Zoom meeting, pero naka-off yung camera kasi nagluluto ka sa kusina o kaya nagja-jogging sa treadmill o kaya naman naglalaba ka. Present sa Zoom, pero hindi talaga present. You showed up, but you are not really present because you don't have your full attention to it. So kung mapapansin po ninyo, showing up is usually physical, but presence is all about value. Presence carries weight. Mapa-friendship, marriage, small group, lumalalim ang ating relationship. Hindi dahil madalas tayong magkita. Lumalalim ang relationship natin kasi mas lumalalim yung connection natin from within. Yung 5 minutong nag-usap tayo, pero nasa akin ang full attention mo, mas mahalaga pa kaysa 2 hours tayong nag-usap, pero distracted ka at half-hearted. If you know what I mean. Why? Because you show up, because you're available, but presence is an investment. Meaning when you showed up, when you are present, it communicates value. Kaya maaalala po ninyo, no, kapag may mga pagkakataon na birthday nyo for example, anniversary nyo for example, may mga taong dadalaw sa inyo kapag kayo ay naghanda. Pero minsan hindi nyo na natatandaan sino yung mga umaten sa 7th birthday mo. Oh, okay. 55 na pala kayo. So, sino ang uling umaten sa 18th, okay, sa 20th or 35th birthday mo, pero tandang-tanda mo kung sino yung dumalaw sa iyo sa ospital. Sino yung nandoon nung nilalamay ang mahal mo sa buhay. Because ang totoo mga kapatid, there is a difference between showing up when things are good, and there is a difference between showing up when things are bad. Because the real weight of presence is revealed when you are going through an uncertain situation, painful situation, or disappointing situation. Meaning kapag dumadaan ka sa masasakit at mahihirap na parte ng buhay mo, mas nakikita mo yung bigat ng presence ng mga taong dumadalaw sa iyo. Ibig sabihin, maganda na dalawin mo ako kapag masaya ako, kapag inspired ako, kapag motivated ako, pero mas matatandaan ko yung presence mo when things are not looking good in my life. This is the context of Ezekiel, not just Ezekiel 48, but the entirety of the book. In fact, marami pong leaders and preachers hindi masyadong pinag-uusapan ng Ezekiel because pag binasa mo kasi ang Ezekiel, parang medyo depressing siya. Because ang Ezekiel po ay pinag-uusapan rito kung paanong naging exile ang nation of Israel, na oppress ang nation of Israel again ng superpower kingdom nung unang panahon na ang pangalan ay Babylon. Everybody say Babylon. Na makikita po ninyo sa text natin mga kapatid, na netong Ezekiel 48, makikita ho natin na si Prophet Ezekiel is actually nagmi-minister sa buong bansa regarding their oppression, regarding their defeat dito sa kingdom ng Babylon. Sinasabi ni Prophet Ezekiel, ang ating syudad wasak, ang ating mga templo durog, ang ating mga bridges, nako, hindi mo na mapapakinabangan. At ang mga tao, they felt abandoned. They felt displaced. Pakiramdam ng mga tao, homeless kami. Wala kaming sariling identity. Ang Israel leadership, hindi mo makita. Parang wala kaming structure. Or in essence, the whole nation of Israel is actually in a place of no stability. Now think about this. Wala kayong temple, wala kayong bridge, yung city nyo walang identity, ang mga tao abandoned, displaced, even homeless,
And to make matters worse, in Ezekiel chapter 10, the Bible says, the glory of the Lord departed from them. No, you don't understand it. Sira ang kanilang temple, wasak ang kanilang mga bridges, ang mga tao walang sariling tahanan, ang sama na nga ng sitwasyon, sa Ezekiel 10 pa, lalo pang sumama, kasi yung presensya ng Diyos na inaasahan nilang nandun para sa kanila, ang sabi ni Ezekiel 10, the glory of the Lord departed from them. Parang ang hirap ng ganung sitwasyon, ano? Kasi sa mga panahong kailangan mo ng tulong, durog ka, hirap ka, nasa challenges ka, you want the very presence of God to be there with you as an assurance na hindi ka talaga iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging exile ng nation of Israel, kasi nasa Babylon sila, technically malayo sila sa kanilang sariling bansa. So kung titignan nyo yung kanilang exile, medyo geographical. Kasi malayo sila sa kanilang sariling syudad. Pero makikita po natin sa Ezekiel 10 na yung kanilang pagiging exile ay hindi lang geographical, kundi ang kanilang pagiging exile is actually spiritual din. Because nagkaroon sila ng distance sa ating Panginoon. Are you following me so far? So ulitin natin, their temples are destroyed, their bridges are destroyed, the people are homeless, displaced, walang sariling leadership, structure at identity ang buong bansa. The glory of the Lord departed from them. But thanks be to God. Hallelujah. Ang sabi ng scripture sa Ezekiel 40 to 48, our text for today, sa Ezekiel 40 to 48, nagbigay ang Panginoon kay Ezekiel ng napakagandang prophecy. Are you ready, mga kapatid? Now ulitin natin, the bridges are destroyed, the cities are destroyed, walang identity ang buong bansa, and then on Ezekiel chapter 40, nag-shift ang lahat ng bagay. Because the Bible says, pagdating ng Ezekiel chapter 40, nagbigay ng prophecy ang ating Panginoon that the city will experience restoration. Come on now, somebody. Amen. Everybody say restoration. Ibig sabihin yung buong bansa na wasak, hirap, durog, magkakaroon ng restoration, ang kanilang temple itatayong muli, at ang kanilang syudad ay bibigyan ng bagong pangalan. At ano yung pangalan na yun? Verse 35, and the name of the city from that time on will be, come on, everybody shout this with me, Yahweh Shammah, the Lord is there. Now, kapag durog ang inyong syudad, sira ang inyong mga temple, wasak ang inyong identity, parang mas maganda dito sa part na i-restore ko ang mga ginto ninyo. Parang ganda rin nun, no? I-restore ko yung power ninyo. I-restore ko yung great walls ninyo. But this is interesting. Kasi nung sinabi ni Prophet Ezekiel na magkakaroon ng restoration, hindi niya sinabing dahil restored na kayo in the future, ang magiging pangalan ng syudad, prosperous city, strong city, big city. Ano ang sabi ng scripture? The name of the city will be Yahweh Shammah. The Lord is there. Hallelujah. Ibig sabihin, the identity of their city is not based on their size. The identity of their city is not based on their capacity or their location or their success. The identity of this brand new city is based on the presence of our God. Meaning kahit may success, kahit na malaki, kahit na parang tagumpay, kahit na parang undisputed, without the presence of God, baliwala ang lahat. That's why I believe our church is a powerful church, not because of the music, not because of the haze machine, not because of the lights or the sound system. What makes our church powerful is in fact the presence of the Lord is in this place. That is the very reason why we are here in the first place. Hindi tayo narito para sambahin ang ibang pangalan, pangalan ni Pastor Stephen, pangalan ng Jesus Live Community. No, we are here because we know and we felt the presence of the Lord is here. That every time nasa bahay ka, naliligo ka pa lang, sasabihin mo, saan ka pupunta? Pupunta akong church. Bakit? I feel the presence of the Lord there because I know the Lord is there. Everybody say, Yahweh Shammah. It was the presence of the Lord. And notice mga kapatid, for the past 4 weeks, ngayon ang conclusion natin, for the past 4 weeks, pansin natin na every time bibitawan ng Diyos ang kanyang pangalan, hindi niya binibitawan ang pangalan niya sa mga magagandang sitwasyon. Hindi niya sinabi yung Yahweh Shalom nung payapa, nung prospero sila. Sinabi niya ang Yahweh Shalom nung hirap sila.
So kung mapapansin nyo, every time babanggitin ng Lord ang kanyang pangalan, binabanggit niya yan sa panahon ng krisis. Kasi madaling sabihin, the Lord is there. The presence of God is there. When things are going great in your life. Come on, sorry po. Okay, when things are going great in your life, na-promote ako. Nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Meron akong bagong blessing, nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Pero ibig ba sabihin kapag walang blessing, walang ginto? Ibig ba sabihin wala na ang presensya ng Panginoon? Makikita ninyo that Yahweh Shammah appears hindi lang sa mga magagandang sitwasyon, kundi maging sa mga hindi magagandang sitwasyon. Doon natin mapapatunayan na yung presensya ng Panginoon, kahit mahirap, kahit na ikaw ay nag-i-struggle, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Everybody say, the Lord is there. Ibig sabihin yung restoration na pinag-uusapan dito, hindi lang infrastructure restoration, which are good. Itayo mo ang temple, itayo mo ang bridge, itayo mo ang city. Infrastructure restoration is already a great blessing. But the most important restoration in this text is not the restoration of their infrastructure, but the restoration of God's presence. Yung presence na umalis sa Ezekiel 10 ay babalik, ang sabi ng scripture. And watch this, hindi lang sinabi ni Lord, I will return. I shall return. Hindi siya si MacArthur. Hindi niya sinabing, I shall return. Ang sabi niya, the Lord is there. Kasi kung titignan mo yung Hebrew word ng Shammah, which is there, hindi lang siya babalik, kundi mananatili. Iba kasi yung umalis ako, babalik ako, aalis ako uli. Pero ito iba. Nung umalis ang Panginoon ng Ezekiel 10, nangako siya sa Ezekiel 40 to 48, babalik ako. Pero hindi lang ako babalik, mananatili ako. I don't know who is this for, pero naniniwala ko marami sa atin na nangangailangan ng assurance na ito. Na sa mga panahong tayo nalulungkot, tayo ay dumadaan sa mga challenges, yung pangako ng Diyos na babalik siya, mananahan siya sa ating buhay, is indeed a good news for each and every one of us. That the God that I serve is with me. Yes, ang bansa kailangan ng restoration. Yes, ang bansa kailangan ng deliverance. But more than anything else, ang pinakamagandang assurance na natanggap nila, hindi ko kayo iniwan, hindi ko kayo pinabayaan, because Yahweh Shammah is there, meaning the Lord will dwell, meaning the Lord will settle. Hindi lang siya bumibisita, hindi lang siya dumadaan, He will remain. So when things are tough and when things are hard, God wants you to be reminded today, God is with you and He will remain in your life. Amen? Kaya kung titignan nyo ang Isaiah 43, bring it up please. Isaiah 43 verse 1, ang sabi na scripture, but now, O Jacob, but now Jesus is alive, kamanaba. Listen to the Lord, who created you, O Israel. The one who formed you says, ano sabi? Don't be afraid. Tignan nyo nga yan, sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Now, balik natin yung verse 1 again. Ang sabi na scripture, but now, listen to the Lord who created you. Meaning, ako na lumikha sa inyo, ang nagsasabi sa inyo nito. Hindi lang to basta sinabi ng kapitbahay mo. Hindi lang to basta sinabi ng presidente ng bansa. Ang sabi ng scripture, makinig kayo sa sinasabi ng lumikha sa inyo. Next slide. Ano sabi ng scripture? Don't be afraid, for I have ransomed you, and I have called you by name, and you are mine. Makinig kayo, kapatid. Don't be afraid. And then he goes on to verse 2. That when you go through deep waters, shout out sa lahat ng hindi marunong lumangoy. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, and the flames will not consume you. Now notice, hindi po sinabi ng Bible, when you go to deep waters, I will be with you. When you go to the rivers of difficulty, ano sabi ng scripture? When you go through. Kasi pag nakaharap ka ng pagsubok, pwede kang tumakas, pwede kang umatras, pwedeng tanggalin ng Lord ang pagsubok. Pero ano sabi ng scripture? When you go through it. Minsan hindi tatanggalin, minsan hindi ka makakaatras, minsan hindi ka makaka-back out, hindi ka makakatakas, pero ano sabi ng Lord? Dumaan ka man, kasama mo ako. When you go through rivers of difficulty, kasama mo ako. Kaya wag niyong tatambayan ng problema. Kaya nga sabi natin, may pinagdadaanan lang. Eh di daanan mo, wag mong tambayan. Ang problema kasi sa natin, nirereklamo natin, parang hindi ka ako kasama ng Panginoon. Eh sabi kasi ng Lord, daanan mo, you go through it.
Kailangan mong pagdaanan, pero hindi ibig sabihin diyan ka matutulog. Hindi ibig sabihin yan ang destiny mo. But ito ang pangako. Hindi nangako ang Diyos tatanggalin ang problema, pero nangako siya, kasama mo siya sa problema. Kasama mo siya sa mga pagsubok. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Di ba? Pinarusahan sila na King Nebuchadnezzar. Ang sabi, itapon mo sila sa pugon ng Panday Manila. Remember that? Remember that? Ang sabi ng scripture, sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, ininit niya ng ininit na yung naghatid, yun pa yung unang nasunog. At nung nandun na sa pugon, yung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, nung sumilip si Nebuchadnezzar, sabi niya, liga rito, di ba tatlo lang yung tinapon? Ba't parang apat yun? At parang yung isa, parang anak ng Diyos. Which I believe hindi yun parang anak ng Diyos. I believe that is the pre-incarnate appearance of our Lord Jesus Christ. He was there. Hindi, may kayanan ba ang Panginoon na nung binuksan yung pugon, biglang hindi gumana? Boss, hindi nag-function. Pwede, kasi makapangyarihan siya eh. Pero inalaw ng Panginoon na gumana, painitin ng sobra, dumaan sila sa apoy, hindi sinabi ng Lord, tatanggalin ko yung apoy, hihipan ko yung apoy. Kaya ba ni Lord ihipan? Kaya rin. Pwede mamatay, pero hindi hinipan ni Lord. Kaya huwag ka ng pray, Lord, hipan mo. Minsan pray, Lord, wag gumana, tanggalin mo. Minsan kailangan mong daanan. Pero kahit daanan mo, hindi naman pinangako ng Lord, hindi gagana yung pugon. Hindi naman pinangako ng Panginoon na hihipan niya yung pugon. Pero ipinangako niya, kahit dumaan ka sa apoy, kasama mo ako. He will be with you. Come on now. And come to think of it, paglabas nila sa pugon ng Panday Manila, ang sabi ng scripture, hindi sila amoy usok. May kilala ba kayong ganyan? Dumating sa matinding problema, pag tinignan mo, talaga dumaan ka sa ganung pagsubok, hindi mo halata. Kasi kung iisipin mo, sa tindi ng pinagdaanan mo, dapat pangit ka na eh. Pero sa tindi ng pinagdaanan mo, ang ganda mo pa rin, blooming ka. Walang amoy usok. Hindi ka amoy usok. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Minsan hayaan ng Lord na dumaan ka, pero hindi papayagan ng Lord na mangangamoy usok ka. Bakit? He will be, come on, everybody say, God will be with us. He will be with us. Makakaramdam ka pa rin ng pressure, pero hindi ka na nagpapanik. Umiiyak ka pa rin, pero hindi ka na nagko-collapse. Dumaraan ka pa rin sa pagsubok, pero you're not losing your identity. Kasi hindi pinangako ng Lord tatanggalin niya, pero nangako ang Panginoon, He will be with us. He will be with us. He will be with us. Amen. Psalms 46 verse 1, God is my refuge. Come on. Pupurgahin tayo ng Panginoon sa mga encouraging word today. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and our strength. Read the verse. The very absent help. No, sabi ng scripture, the very present help. Sino sa inyo dumadaan sa trouble? At yung mga kaibigan yung kasama nyo dati, absent. Pero thank God, hallelujah, the Lord is with us. Why? Because He is our refuge and our strength. The very present help. Dahil present siya, dahil present ang Diyos, dahil nandyan ang presensya niya. Next verse. Therefore, we will not fear. Kaya madali kasi sabihin, huwag ka matakot. Dali lang siya sabihin yan. Pero anong guarantee natin kung bakit di tayo dapat matakot? Kasi kasama natin ang Diyos. He is our refuge and our strength. So ano sabi ng scripture? Even though the earth may be removed. The earth may be removed? The earth will be removed? Grabe naman yata yun. And though the mountains be carried into the sea. Yung bundok, yung Mount Apo mapupunta sa dagat? Totoo ba yan, Pastor? Nasa Bible eh. Let's continue the reading. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, you should not be afraid. Ano yung dinidescribe dito kanina? No, I don't know. I don't think na literal ito. Pero this is what, from what I understand, this is what the Bible is saying. Dinidescribe ng scripture na kahit dumaan ka sa worst case scenario, mag-collapse ang creation, mag-fall ang mga mountains, ang waters mag-roar, that everything is unstable. You should not be afraid. Why? Because God is your refuge. And God is your strength. Alam niyo kapatid, kung huminto si Lord sa refuge, okay na ako.
Kahit sabihin mo lang, God is my refuge, okay na ako. Pero nilagyan niya pa ng and strength. Ano ibig sabihin nun, pastor? Kasi may mga pagkakataon talagang dadaan ka sa pagsubok na kailangan mo ng Lord, ikaw ang refuge ko. Diba may mga ganun tayo, Lord, ingatan mo ko. Pero minsan kailangan ikaw yung lumaban. At pag ikaw ang lalaban, He is your strength. Pansinin niyo, offensive at defensive, kasama mo ang ating Panginoon. That even though you experience a worst case scenario, the Lord promised us, He will be with us, that His presence will remain, that His presence will dwell in us. So ibig sabihin, even if everything collapses in your life, we will remain unshaken. Hindi dahil maliit ang problema, hindi binibilitang ng Diyos ang pagsubok mo, hindi niya minamaliit ang pinagdadaanan mo, pero kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na pinagdadaanan mo, mas malaking refuge ang Panginoon sa lahat ng ating mga struggle. Because, why? Because He, everybody say present. Because He is present. In fact, pag pinag-aralan niyo po yung scripture, yung theology ng presence of Lord, napaka-encouraging. Kasi tinawag po ng Bible ang Panginoon na omnipresent. Omnipresent. Alam niyo po ibig sabihin ng omnipresent? Omni means all, lahat. Present means you exist in a place. So ibig sabihin, when you say God is omnipresent, He exists in all places. Ganda nun. Ang ganda nun. Ako lang nagandaan, di ba? Ang ganda nun. Pastor, ibig mo sabihin kung the Lord is present everywhere, kahit sa bar, nandun si Lord? Yes. Pero hindi porket nandun si Lord, agree siya sa ginagawa doon. Hindi porket nandun ang ating Panginoon, na-honor siya sa ginagawa doon. But this is what I know. God is everywhere. Lahat ng, ibig sabihin, today, lahat ng mga 16 churches natin, we are receiving one message. Nagpipreach ako ngayon, yung iba sa kanila, nakikinig sa mga mission stations natin, naniniwala ba kayo nandito ang presensya ng Diyos? Pero naniniwala rin sila, nandun daw eh. Naniniwala din yung Bacolod, nandun din yung presensya ng Panginoon. So we believe that God is everywhere. He is omnipresent. But, may tinatawag na manifest presence. Na yes, nandito ang presensya ng Panginoon, pero the moment you step in, kami namang yung kanina habang nag-worship kayo, alam mong nandito ang presensya ng Diyos, pero naramdaman mo yung manifest presence. Alam niyo ibig sabihin ng manifest? Parang ang lapit-lapit ng Diyos. Parang ramdam na ramdam mo siya. Parang hindi to normal na Sunday for you. I mean, you're always here every Sunday, but there's something about what happened earlier na nasabi mong, ramdam ko ang Panginoon. That's what you call manifest presence. Nararamdaman mo kung gaano siya kalapit, nare-reveal siya, nakikilala natin siya. That's why it's very important for us to realize, mga kapatid, yes, God is everywhere. Kaya, importanteng ma-remind natin ang ating mga sarili. Wag mawala na ang lahat. Wag lang mawala ang presensya ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ang kaluluwa natin ay sisigaw, maghahanap, magugutom at mauuhaw sa kanyang presensya. Sige, makuha mo na lahat ng ipinapanalangin mo. Makuha mo na lahat ng promotion na iyong idinidesire. Makuha mo na yung lupa, yung ginto, yung promotion, everything makuha mo na lahat. Pero ang totoo, makakasurvive tayo kahit mahirap ang buhay. Makakasurvive tayo kahit dumadaan tayo sa challenges. Pero hindi ka makakasurvive kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. This is exactly why Ezekiel was writing to the nation of Israel. As sinasabi ni Ezekiel, tignan nyo ang lugar natin. Ang mga templo natin wasak, ang lupa natin kinubkob. Ang identity natin, di natin alam kung bansa pa ba tayo. Takot sila sa Babylon. Pero lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit sila takot ay hindi lang dahil oppressed sila at hindi lang dahil malakas ang Babylon. Takot sila kasi tinatanong nila ang kanilang sarili, iniwan na ba talaga kami ng Diyos? Kasama pa rin ba talaga namin ang Diyos? At sa gitna ng kanilang takot, sinagot sila ng Panginoon. Itong restored city, papangalanan yung Yahweh Shammah. The Lord is there. Kasi yung simbahang walang presensya ng Diyos, building lang yun. Alam niyo po ba, 1 month na tayo rito. Ang bilis, no? Alam niyo ba kung ano tayo dito? Department store. 3
3 months ago, department store to. Yung poste na yan, may fitting room dyan. Sa poste na yan. Ibig sabihin, everyday may mga nagbibihis dyan. Itong lugar na to, department store, so may mga namimili ng damit. 3 months ago, may mga umakyat dito namimili ng damit. Pero never natin sinabing, pupunta ako sa Pure Gold. Bakit? The Lord is there. Right? Pero 3 months later, every Sunday now, you say, I will go to church. Bakit? I feel the presence of the Lord there. Natanggal lang yung fitting room, the Lord is there na. Anong ibig ko sabihin? Ang building na walang presence ni Lord, normal lang siyang building. What makes this building holy, what makes this building anointed, is not the music, not the lights, not the AC, no. What makes this building holy is the presence of God. Ibig sabihin, kung wala ang presensya ng Panginoon dito, sayang. I mean, kahit 8 ang service natin. Am I prophesying? Come on now. I am prophesying. Naka-record ba yan? I am prophesying now. Kung maging 8 ang service natin every Sunday, pero wala ang presensya ng Lord, program lang yon. Wala ang presensya ng Panginoon. Why? Because we know that when the presence of God appears, even the fear will disappear. Amen. Do you remember the disciple of Jesus Christ? Days after Jesus was crucified, lahat sila takot. Nasa loob sila ng bahay nila, sarado bintana, sarado ang pintuan. Kasi alam nila pwedeng sila ang susunod na arestuin. Sila yung susunod na ipapako sa krus. But ang sabi ng scripture, in the midst of their fear, Jesus appeared. And Jesus said, Shalom. Why? Because kahit nasa gitna ka ng takot, when God's presence appear, your fear will disappear. Come on. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Lakasan mo, the Lord is with you. So kung tayo buhay, humihinga, pero wala ang presensya ng Panginoon, nakakasurvive lang tayo. What makes this church holy, consecrated, is the presence of God. In fact, let me take it further. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi think about this. Ang sabi ng scripture, pagdating natin sa heaven, we will sing worship songs. Aanuin mo yung worship songs kung wala kayo i-worship. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi yung langit, sabi ng scripture, lalakad tayo sa kalye ng ginto. Yun ba ang dahilan? Ba't excited ka sa langit? Ang dahilan ba bakit ka excited sa langit? Kasi may mansion ka. Sabi ko nga, Lord, yung mansion ko, lagyan mo swimming pool. Binibiro ko si Lord eh. Kaya ka ba excited sa langit? Kasi dun sa langit may ginto kang dadaanan at dun sa langit may sarili kang mansion. Think about this. Kahit may ginto sa langit, kahit may mansion ka sa langit, kung wala ang presensya ni Lord dun, geography lang siya. But what makes heaven, heaven is not the gold, not the mansion. What makes that place special is because we believe the presence of God is there. And just by thinking about it, iniisip ko pa lang na ako'y pupunta ng langit. Sino sa inyo excited pumunta ng langit? Taas nga kami lahat na excited. Huwag nyo bababa. Lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on. Sabi mo sa tabi mo, paano kung ngayon na? Sabi mo sa kanya. Lahat excited pero ayaw ngayon ah. Alam mo what makes me excited about heaven? It's not the mansion, it's not the gold streets, not the big wide gate. What makes me excited, actually nag-goosebumps pa, is the fact that the God that I serve, yung Diyos na pinag-alayan ko ng 25 years in the ministry, na iniwan ko yung karir ko para sumunod, I will see Him face to face. And I will lay my crowns before Him. That's what makes me excited. Kasi kahit nandun ang ginto, nandun ang mansion, kung wala ang Panginoon, that's not worth it. But what makes heaven worth it is the fact that the Lord is there. Yahweh Shammah. The Lord is there. So sino sa inyo excited na pumunta ng langit? Taas kami lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on, come on, come on. Ibig sabihin, ngayon na, meron daw, 7 na lang daw, lalakad na. 7 na lang sila, lalakad na. Ibig sabihin, ang reward ng langit is God Himself.
So ibig sabihin, maganda doon sa langit, may mansion, reward. Magandang reward yan. Maganda na sa langit, may reunion. Maganda na sa langit, He will relieve all our pain. Ang sabi, you will stop crying. No more pain, no more crying. Ang ganda lahat nun. But the greatest reward of heaven is what? God Himself. Kaya pala ang sabi ni Moises sa Exodus 33, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Alam mo, natauhan ako eh. Sabi ko, Lord, salamat for 33 years. Kung hindi ka namin kasama, hindi mananatiling nakatayo ang church na ito. Maraming tampuhang nangyari dito. Maraming mga umalis, maraming nadagdag, maraming nagbago. Pero for the past 33 years, ang hindi nagbago, hindi mo kami iniwan. So sabi ko sa Lord, Lord, for 33 years kasama ka namin, pero kung sa susunod ng 33 years, hindi mo kami sasamahan, okay na kami rito. Nagsiselebrate naman na kami, tapusin na natin dito. Why? Because if your presence will not go with us, we don't want to leave this place. Because the very reason kung bakit worth it ang paglilingkod is because His presence is with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya kahit nakakapagod, energize ka. Kahit mahirap, tuloy ka pa rin. Ilang beses ka na umiyak, naglilingkod ka pa rin. Every Monday sinasabi mo, I quit, nandito ka pa rin. Para mga volunteer dito sa harap, amen. Lakas ah. Amen. Alam niyo po, kahit sino ang presidente ng Amerika, ang official na eroplano ng American president ay tinatawag nilang Air Force One. I don't know if you're familiar with that. I have a picture of Air Force One here. Yung Air Force One, ito po ang official na sasakyan ng presidente ng kahit sino. Bush, Obama, Trump, kahit sino maging presidente, ang Air Force One, ang official na sasakyan ng presidente. Tinawag yung Air Force One, pero actually, hindi lang yan isa. Dalawa ang Air Force One. Pakita mo yung next picture. Dalawang Air Force One for contingency purposes. Na para kung masira yung isa, mapagpapatuloy ng presidente ang kanyang mga lakad. For safety purposes. Para hindi alam ng terorista kung nasaan siya dyan. Comprende? Pero alam niyo po ba, para sa mga mahilig sa eroplanong katulad ko, itong eroplano na ito is a usual 747 Boeing aircraft. Ibig sabihin, what makes this aircraft special is not the brand or the model of the aircraft. Hindi yung military technology, kundi yung presensya ng presidente. Kasi, kaya nga Air Force One, hindi pwedeng, pag dalawa, Air Force 2. Tama? Pero bakit siya, question, sino sa inyo botohan tayo. Sino sa inyo naniniwala yung nasa kanan ko ang Air Force One? Sino sa inyo naniniwala yung nasa kaliwa ko ang Air Force One? Pareho kasi, no? Hindi mo alam, alin dyan ang Air Force One? Kasi hindi mo pwede silang parehong tawaging Air Force One. Magiging Air Force One lang kung ano yung sasakyan ng presidente. So pag sumakay siya dito sa kanan, yun ang Air Force One. Ito Air Force 2, literally. At kapag dito siya sumakay, ito ang Air Force One. Ito hindi. So kaya siya special, hindi dahil sa teknolohiya. Kaya siya special dahil nandun yung presence ng presidente. What makes our building special, what makes our lives special, what makes this faith special, is because we know that the Lord is with us. Na yung presensya ng Panginoon ay kasama natin. So don't think for a moment na pinabayaan ka at iniwan ka ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit ang napakalaki ng LED mo sa simbahan mo, excellent ang production, strong ang sistema, global ang reach, yung usok mo magkakabunga ka na. Baliwala ang lahat kapag wala doon ang presensya ng Panginoon. Ang tunay na basihan ng success, hindi kung gaano kalaki ang ating simbahan o gaano karami ang naitayo nating simbahan. Ang tunay na sukutan kung ang simbahan ay powerful and life-changing, nandyan ba ang Panginoon? Because kahit na yan ay ordinary, kapag ka pinuntahan ng Diyos, nagiging sacred. Kasi narito ang presensya ng Lord. So ibig sabihin, kahit anong hingi mo ng promised land, yung promised land, pag walang presence, lupa lang siya. Ang blessing, pag walang presence, benefit lang. Ibig sabihin, lahat ng bagay, pagka kahit gaano ka garbo, kamahal, kung wala ang presensya ng Lord,
sayang. Kaya kung hindi mo gusto yung presensya ni Lord dito sa lupa, maboboard ka sa langit. Kasi araw-araw dun, puro presence of God ang dinidesire natin eh. Kung gusto mo lang ang heaven para sa benefit, I don't think you really want heaven. Pero salamat na lang, lahat kayo nagtaas kanina ng kamay. Sabi ko, Lord, sagutin niyo po panalangin nila. Wala akong sinabing timeline ha. Sabi ko lang, sagutin mo Lord ang lahat ng panalangin nila. Mga kapatid, kidding aside, hindi pinangako ng Panginoon na wala kang dadaan ng pagsubok. Hindi pinangako ng Lord na wala kang dadaan ng hirap. Pero ang pinangako niya, kasama niya tayo. Hindi tayo lumalakas dahil walang pagsubok. Lumalakas tayo kasi alam natin yung presensya ng Panginoon nandito sa atin. So technically, the greatest tragedy is not really the famine, the destruction, the exile, the slavery. The greatest tragedy of the nation of Israel is the absence of their God. Pero if you think about it, napansin niyo ba na ang Diyos natin, sa totoo lang, minsan ang tao ayaw niya yung presence ni Lord. Pero si Lord parang napapansin ko, lagi niyang gustong kasama tayo. I mean, nagkasala na tayo, siya pa rin bababa. Kasi gusto niyang makasama tayo. He wants His presence to be felt with us. Kasi, technical, isipin niyo, Diyos siya. He can rule from the distance. He can command from heaven. He can send blessing from afar. And yet, bumaba pa siya eh. At alam mo, habang sinusulat ko to, nagkaroon ako ng eureka moment eh. Oo nga no. Kung babasahin mo ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, parang si Lord laging gumagawa ng paraan makasama lang tayo. Balikan natin ang Genesis. Tignan nyo tong picture na to. Sa Genesis, makikita po ninyo na ang tao malayang nakakalakad kasama ang Diyos. So meron silang literal na access kay Lord. They walk with God. Literally, in the Garden of Eden. Kasama na. Pansinin nyo, walang priest, walang sacrifice, walang kurtina. They can freely come and enjoy the presence of God. But the moment they sin, bam! Amen? Na-separate tayo sa presensya ng Panginoon. Because He is holy and we are not, we are separated from His presence. But thank God, the Bible says, generations later, sa panahon ni Moses, after binigay ng Lord yung 10 Commandments, remember that? Pagkatapos niyang ibinaba ang 10 Commandments, ang next na binaba ni Lord, yung instruction paano itayo ang tabernacle. Kasi alam ni Lord eh, kahit anong sikap niyo diyang sundin ang 10 Commandments, you cannot do it on your own strength. And think about this. Ang sabi ni Lord kay Moses, magtayo ka ng tabernacle. Ito sukat, ito ang gagawin mo. So makikita ninyo, doon sa tabernacle, doon nila nararanasan ang presensya ng Diyos. Pero, parang nilapit ni Lord ang kanyang presensya, pero pansinin ninyo, malapit, pero restricted. Yeah, right? Kasi, hindi sila basta-basta pwede makalapit. Kailangan nila ng sacrifice. Kailangan may priest na mamamagitan sa kanila. At doon sa Holy of Holies, very restricted kasi may kurtinang nagse-separate. Pero dahil gusto ng Lord na siya ay makasama, gusto pa rin niya ilapit ang kanyang sarili sa atin. Then what happened? Generations later, ang sabi ng Lord, nung si David, nakita niya ang Ark of the Covenant na pumapasok o naibalik sa kanila, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, gusto ko pong magtayo ng temple for you. Pero surprisingly, ang sabi ng Lord sa kanya, hindi matatayo ang temple under you. Matatayo siya under Solomon. Fast forward, nagkaroon tayo ng Solomon's temple. And then, ang sabi ng scripture sa 1 Kings, the moment na dinedicate ang temple, the presence of God dwelled in the temple. And now the presence was with them, technically, permanently. Every time you go to the temple, you can feel the presence of the Lord. And then on Ezekiel 10, the Lord's presence departed. But something unprecedented happened more than 2,000 years ago. Because the Bible says, yung Diyos na nasa langit, bumaba mismo bilang Jesus. If you think about it,
Jesus was God becoming accessible to each and every one of us. Na ang sabi ng Bible kay Mary, put up Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. Sa Old Testament, the Lord will be there. Sa John, the Lord is with us. Yung naiprophesy kay Ezekiel, na fulfill kay John. So now, we are not just saying, Lord, samahan mo kami. May pangako ang Panginoon sa atin. Emmanuel, God is with us. He is with us, church. The Lord is with us. Tingnan mo nga ang katabi mo, mukhang hindi siya kumbinsido. Sabi mo sa kanya, the Lord is with us. The Lord is with us. Amen? Wala nang veil, wala nang distance, wala nang restricted access. Dahil kay Jesus, malaya tayong makakalapit sa Kanya. And take note, si Jesus hindi lang nanahan sa temple. Hindi lang nag-a-appear doon sa tabernacle. Now, by the grace of God, because of Jesus Christ, He remained with us. He walked again with us. He touched the leper, remember? He ate with a sinner, remember? Pinakain niya tayo, remember? Why? Because now Jesus is with us. Anumang bagay na nawala sa Garden of Eden, ibinalik at nirestore muli ng ating Panginoon when Jesus came here on earth. Dahil sabi ng Bible sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word na ito? Jesus Christ. Verse 14, and that Word became flesh, come on, and dwelt. Hindi sinabing visit. Hindi ka binisita ng Panginoon, hindi lang dumaan ng Panginoon, He dwelt among us, and now we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Why? Because the Lord is now with us. Meaning, hindi lang gusto ng Lord pagpalaing ka, gusto ng Lord manahan kasama mo. And for 33 years, naniniwala ko, hindi lang tayo nagsusurvive. Now that we are celebrating anniversaries, I believe that anniversaries are not just numbers. This is not about the buildings or the churches that we built. Our greatest achievement is not the churches that we planted. I believe the greatest indication of success is nanatili ba ang presensya ng Panginoon. Dumaan tayo sa matinding hirap, and yet here we are. By the grace of God, hindi na wala ang conflict, pero hindi rin tayo iniwanan ng ating Panginoon. He remained with us. Ang sabi ng Ezekiel 48, and I will close with this, verse 35. And the name of the city, everybody read with me. And the name of the city. 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 May ini-skip kayo. In the name of the city. There you go. Highlight that part. From that time on. Meaning from that moment, from that time on. Ibig sabihin yung presensya niya, hindi seasonal. Hindi visitation. Hindi basta moment of encounter. Hindi lang sa revival nights. Come on now. It was an abiding, remaining, dwelling presence of our God who will be with us. And where is God's presence now? It is with us. Within us. In fact, there was a prophecy of John also, who wrote John 1. A prophecy of John in Revelations 21. This is my last verse. Revelations 21, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now